umabot pa tayo ng February. Anytime, dapat ready tayo. Pero napakaganda ng sinasabi ng salita ng Panginoon. At bubuksan po natin ang ating Biblia sa Juan chapter 15. John 15. At babasahin po natin ang verses 1 to 9. Juan 15 verses 1 to 9. Babasahin ko po dito sa wikang Tagalog na Biblia ang hawak ko at sundan po ninyo sa inyo. Ito po sabi, Juan 15, babasahin natin sa verses 1 to 9. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napararangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita at makita po natin dito isang kaugnayan ng isang anak ng Diyos o alagad ng Panginoon sa kanya. So, sinasabi po dito, ang binigyang halimbawa dito ay ang kaugnayan ng mga sanga sa puno. Ano sinasabi dito, ang Panginoong Jesus ang siyang puno, tayo ang mga sanga. At meron tagapag-alaga. Ang tagapag-alaga sa puno ay ang Diyos Ama. So, napakagandang halimbawa ng isang kaugnayan. So, ang binibigyang diin po sa ating binasa ay yung pananatiling nakakonek, pananatiling nakakabit sa puno ng isang sanga. At uli, ang sinasabi, ang mga sanga ay tayo. At napakaganda, sabi ito, kung tayo ay connected, very important po yung connection eh. Pagka ang ating cellphone ay hindi connected sa Wi-Fi, may problema. Kapag ang ating Wi-Fi walang power supply, may malaking problema. Na po, sa anumang relasyon, napaka-importante din yung lagi kang connected sa iyong karelasyon. Kasi pagka hindi ka connected, ay nagkakaroon ng problema. Ano po? Nagkakaroon ng problema. At sa picture na ating binasa, ng connection po ng mga sanga sa puno, ay meron akong nakita ditong ilang mga bagay na napakahalaga. Una, napakahalaga nung tayo po ay laging nakakonect. Tuloy-tuloy ang daloy. Ano po? Tuloy-tuloy ang daloy ng anumang pagpapala, tuloy-tuloy ang daloy ng komunikasyon, tuloy-tuloy ang mga pag-unlad o paglago ng isang sanga. At ang sinasabi ito, kapag connected ka, nagbubunga. Ano po?
nagbubunga. Kung hindi nagbubunga, sinasabi, nililinis, pinuputulan. Kasi maraming sangan na nakakonect, pero walang nangyayaring pagbubunga. Kaya sabi dito, kapag ikaw connected nga, at puro dahon, sabi, binabawasan, pinuputulan. Kasi meron ganun, puro dahon lang, hindi nalabas yung bunga. At ang sabi doon ay nililinis at pinuputulan upang magbunga. So sa mga buhay natin, meron mga paglilinis at pagpuputol ng ilan nating mga ugali na hindi karapat-dapat. Yung mga makasariling mga panukala o plano, ay minsan ipinuputol yan ng Panginoon o tinatanggal. Para maging concentrated ang daloy ng kanyang presensya, ng kanyang pagpapala, ng kanyang mga salita sa ating buhay at nang tayo ay lumago at magbunga, mag-mature. Ano po? So, sabi ito, pag ikaw ay palaging nakakonect, nananatiling connected, ay ang sinasabi sa verse 5, ikaw ay sabi dito sa verse 5, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga. Hindi lang po nagbubunga ng sagana. Ayan. Ayan po ang makita natin dito. Kapag connected ka, ayos ang connection mo sa Panginoon, automatically, mayroong bunga sa buhay mo. Maraming nagsasabi na ang unang bunga na makikita sa isang Kristiyano ay ang bunga ng banal na Espiritu. Una nga, pag yung bunga ng banal na Espiritu na yan na pag-ibig ay hindi nakita o hindi namukadkad sa ating buhay, lahat yung 8, napakahirap pong makita. Kasi sabi, ang pangunahin ay love, susundan ng joy, susundan ng peace, ano pa, and so on. Ano po? Kaya pag binilang natin ay siyam yun. Ano? Pero actually, parang isang kumpul ito eh. Pag lumabas yung love, biglang susunod na yung mga iba. Napakaganda. Napakagandang picture ng isang bunga. Isa lang naman yung lumitaw, biglang lumabas yung other 8. Yan. Purihin ang Panginoon. Of course, sa buhay po natin, kahit na meron na tayong pag-ibig, pag minsan ang hirap masumpungan yan, long suffering. Ano po? O, nagmamahal tayo, pero pagdating doon sa mga andali nating natigil yung ating pamumunga ng long suffering. Lalo na't sabi doon long suffering. Maraming hindi makatagal doon sa long suffering. Pwedeng mag-suffer pero short lang, kunti lang panahon. Kaya pag matagal na yung suffering and sacrifices, natutuyo. Natutuyo ang bunga. Ayan. Pero ang banal na Espiritu ay napakabuti sa atin. Isang taon na nakaraan, 2 taon na, hindi mo pa rin mangyari. Hindi pa rin makatubo yung pananampalataya or faithfulness. Ayan. Pero ang banal na Espiritu is still working, still working, still working. Kasi gusto niya maproduce sa buhay natin ang mga bunga niya. Pangalawang, lagi natin naririnig, na bunga ng isang mabungang Kristiyano ay mga kaluluwa. Ayan. So ang Kristiyano na nakakonect sa Panginoon ay hindi makakatulog, hindi mapapakanali, hindi nasisiyahan na hindi po nag-aakay ng kaluluwa. Hindi nasisiyahan na hindi nagbabahagi o nagsasabi ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya.